Bakit ayaw mo pang maligo? Sabi ni Mika. Gusto ko sa dagat. Dito hot spring puro ganito sa Laguna. Sabi naman ni Sander. Di pumunta ka sa dagat. Mamaya lang andito ka na agad. Taka naman ng anak. Nagbukas pa ng isang beer si Sander. Pinabayaan lang siya ni Mika. Nawala ang buwan, sabi ni Sander. Uulan kasi. Dali-daling inubos ni Sander ang pangalawang bote nang maramdaman ang patak ng ulan. Bumuhos ang unos. Halos hindi matanaw ang ilaw ng bangkero sa laot. Lumusong si Sander at si Mika sa pool hanggang kilikili nila ang tubig. Mainit sa katawan ang tubig. Para namang yelo sa lamig ang patak ng ulan. Yumakap si Mika sa likod ni Sander. Baby, I miss you. Ang pula ng pisngi ni Mika dahil sa alak. Sabay nilubog ang ulo ni Sander at nilulunod. Nilalamig ka na? Tanong ni Sander. Papatayin ko mga ilaw. Tayo lang maliwanag oh, sabi ni Mika. Lumusong ulit ito sa pool. Madilim ang paligid. Tanging liwanag lang ng gabi ang bumabalot sa buong kabahayan. Pinatay ni Mika ang lahat ng pwedeng pagmulan ng liwanag. Kung titingnan mo ang bahay mula sa malayo, iisipin mong wala itong tao. Litaw na litaw ang kaputian ni Mika. Animoy kumikinang sa dilim ang kutis. Naglaro si Sander at si Mika. Nagbasaan at nagtampisaw at naghabulan. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Nanginginig na yumakap si Mika sa anak. Dumiin ang harapan ni Mika at ramdam na ramdam iyon ni Sander. Nakakaramdam na naman si Sander ng kakaiba sa kanyang katawan. Natigilan si Mika at tumitig sa anak. Titig na punong-puno ng pagnanasa. Naglapat ang mga labi nila. Naging mapusok na halik. Parang mga gutom sa isa't isa. Labi sa labi, dila sa dila, laway sa laway. Gumapang ang halik ni Mika sa leeg ni Sander. Isang madiin at may puwersang higop ang ginawad sa leeg ni Sander. Nag-iwan ito ng kiss mark doon na kasing laki ng piso. Kinapa nito ang bagay na yon kay Sander. Kinalas ang swimming trunks at hinayaang lumubog sa tubig. Habang nasa tubig sila ay may ginawang kakaiba si Mika. Para siyang mabibilaukan. Pero gustong gusto nito ang ginagawa. Umahon nito sa tubig. Nahingal na hingal. Naghahabol ng hininga. Hindi pa man nakakabawi sa paghinga si Mika nang buhatin ito ni Sander papasok ng kwarto. Huwag sa kama, basa tayo, sabi niya kay Sander. Kaya pinatong ang basang katawan ni Mika pahiga sa sofa. Pumatong dito si Sander. Hinalikan si Mika. Kinalugad ang loob ng bibig nito. Nang magsawa sa bibig ni Mika, pinababa ang kanyang halik sa leeg. Huwag mo akong lagyan ng kiss mark, babe. Babae ako, nakakahiya, sabi ni Mika sa lasing na si Sander. Nang maramdaman ang dila ni Sander na humagod pababa sa leeg niya, papuntang collarbone, inangat ni Mika ang katawan at siya na rin ang nagtanggal ng sarili niyang suot at hinagis kung saan. Umangat naman ang mukha ni Sander. Pinagmasdan ang kanyang harapan dahil ngayon niya lang ito makikita ng buo. Sinimula ni Sander na hawakan ang bagay na yun. Isinubsob niya ang ulo sa pagitan niyon. Pagkatapos, ipinatong ang pisngi niya. Dinadama ang bagay na yun kay Mika. Hinalikan ng pinong-pino ito. Wala nang maririnig sa loob ng kwarto kundi mga ungol at daing ni Mika.
Di na napigilan ni Mika ang sarili at may kakaiba na itong naramdaman. Pinagapang pababa ang paghalik ni Sander sa tiyan at nagtagal ito sa pusod. Nilaro niya ito hanggang sa bumaba ang halik. Tumingala siya kay Mika na parang nagpapaalam kung pwede niya itong hawakan. Bilang pagsang-ayon sa nais ni Sander, si Mika na mismo ang nagkalas ng tali sa gilid ng suot nito. Nangangatal naman ang kamay ni Sander nang alisin nito ang kapirasong tela na tanging nakatakip sa bagay na yon kay Mika. Pero mabilis na tumayo si Mika at hinila si Sander upang tumayo rin. Agad hinalikan ni Mika si Sander, isang halik na punong-puno ng pagkasabik, at pinagapang ang hintuturo sa tiyan ni Sander bago pinagapang sa bagay na yun hanggang marating nito. Sander, grabe naman talaga to. Kakaiba talaga to. Ang lasing na sabi ng init na si Mika. Mika, halinghing ni Sander nang lumuhod si Mika at may ginawa sa harapan ni Sander. Grabe Sander, kakaiba talaga to. Kita sa mukha ni Mika ang init at pangamba sa kakaiba niyang nakikita sa kanyang harapan. Inumpisahan ni Mika na gawin ang kakaibang bagay na yun sa harap ni Sander. Mika, kakaiba naman yung ginagawa mo, ungol ni Sander. Sa narinig ni Mika sa daing ni Sander ay tila nagpasikat ito at lalong ginalingan ang ginagawa dito. Grabe, hindi pa ako nangangalahati. Sabik na sabik ka na, sabi ni Mika sa kanya. Kitang-kita ni Sander kung ano ang ginagawa ni Mika sa kanya. Init na init ito at tila hindi na niya ito kayang pigilin pa. Agad na pinatigil ni Sander si Mika sa ginagawa niyang iyon. Bakit mo ako pinatigil? Kasi malapit na ako sa rurok, sabi ni Sander. Ito lang ang nasa isip ni Sander na alibay dahil sa ayaw na niyang maulit ang nangyari sa bus. Okay lang, kaya nga kita ginagawa ng ganito. Tsaka tayong dalawa lang naman dito, ano? Kung maligo man ako niyan, okay lang. I love you. Hindi man ikaw ang unang nakapagbigay sa akin yan, sa aking sinapupunan. Sa'yo naman ang una na natikman ko ang bagay na yan. Dahil sa init ay nasabi niya yon kay Sander. At ang pinakaayaw niyang sabihing salita kay Sander ay nasabi niya ang I love you. I love you too. Sabik na sabik ako sa'yo at init na init. Kahit ano maging itsura ko, huwag mo na lang ako pansinin, okay? Sabi ni Mika kay Sander. Hindi naman sumagot pa si Sander. Pagkus ay may ginawa na lang siya sa kanyang sarili bilang tugon kay Mika. Baby, hindi siguro ito ang pinakamasarap na matitikman mo, pero I do my best. Huwag kang magpipigil na ilagay lahat sa akin yan. Kakayanin ko. At sa pagsasabing yun ni Mika ay muli niyang inulit ang ginagawa sa harapan ni Sander.
Nagtagumpay si Mika. Pero hanggang doon lang ang magagawa niya. Kaya inalis niya ang dalawang kamay niya na kanina ay nakahawak sa bagay na yun. At hinanap niya ang kamay ni Sander. At nang mahawakan ito, ay pinatong niya ito sa bandang likod ng ulo niya. Nang mailagay na ni Mika ang kamay ni Sander sa ulo niya, ay hinawak naman niya ang dalawang kamay niya sa kanyang likuran at pinapasulong si Sander. Pero hindi pa rin nagalaw si Sander. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay napilitan siyang tumigil sa ginagawa kay Sander. Tumayo si Mika at hinawakan si Sander sa chin at pinatingin ito sa kanya. Baby, sabihin mo, nandidiri ka ba? Dahil ma'am mo ko? Pinigil ni Sander si Mika sa sasabihin nito gamit ang kamay na hinarang sa kanyang bibig. Stop. Ayoko marinig yan. Init na init ako sa'yo. Mika, I love you. Halos tumalsik naman ang puso ni Mika sa narinig. Hinalikan si Sander at muling may ginawa. Kung ganon, patunayan mo. Huwag mong pigilan ang init mo. Sige, gawin mo ang gusto mo sa akin. At ilagay mo kahit saan mo gusto. Isa pa munang may init na halik ang ginawa ni Mika sa labi ni Sander bago ito lumuhod. Just talk dirty to me, sabi ni Mika nang makaluhod na ito at may dinuroan pa. Pinaikot-ikot nito ang kanyang kamay at tila parang may nilalaro. Ginabayan ulit ang dalawang kamay ni Sander para ipatong sa likod na bahagi ng ulo niya at siya naman ay humawak na sa likod na bahagi ng balakang ni Sander. Kung ano man ang maging itsura ko, huwag mong titigilan ha. Huwag mong aalisin kung saan man nakalagay yan. Dahil gusto ko na gawin mo sa akin yung kakaiba. Huwag kang magpipigil kung saan mo gustong ilagay. Kumindat pa ito kay Sander bago sabihin ang mga paalaala niya. Dahil sa narinig at pahintulot ni Mika na nangibabaw ang init kay Sander. Parang bihasa na si Mika sa ginagawa. Muli niyang ginawa ang kakaibang bagay kay Sander. Tila nga kumakain ito ng siopaw. At dahil sa kakaibang bagay na yun kay Sander, ay medyo nahihirapan si Mika na gawin ang gusto niya. Pero gumawa siya ng paraan. Inatras abanti na lang niya ang kanyang ulo. Iyon lang ang naisip niyang gawin dahil sa limitado ang kakayahan niya pagdating sa bagay na yun. Gayunpaman ay may kung anong sarap na nararamdaman si Sander. Tumaas ang init na nararamdaman nito kay Mika at may puwersa na ang paghawak nito sa ulo at gumagalaw na rin ang balakang nito. Una ay mahina pero pabilis ng pabilis, palakas ng palakas ang bayo nito. Ganun din ang hila nito sa ulo niya upang salubungin ang bawat indayog ng balakang nito. Wala nang nagawa si Mika. Alam niyang kinain na ng init si Sander kaya tinanggap na niya ang bawat kilos nito. Natutunan na rin ni Mika ang proper breathing. Humihinga siya kapag ramdam na niya ang bagay na yon sa kanya. Mas naging marahas si Sander. Lalong naramdaman ni Mika ang bagay na yon kay Sander. Mika, look me in the eye. Lunod sa init na utos ni Sander. Gusto kong makita ang maganda mong mukha habang may ginagawa ka sa akin. Dugtong pa ni Sander. Kitang-kita ni Sander ang magandang mukha ni Mika. Sabog ang luha nito, pati ang bibig. Sagad-sagad kasi ang ginagawa. Ang ganda mo, Mika.
Ayan na ako. Malapit na ako sa rurok, sabi ni Sander. Nang marinig ito ni Mika, ay pumikit siya dahil naramdaman niya ang diin ng paggalaw nito. Ramdam na ramdam ni Mika iyon na dumiin sa kanyang bibig. Kaya pumikit siya. Ibig niyang madama ni Sander na kaya niyang gawin ang lahat, mapatunayan lang na mahal niya ito. Dama ng labi ni Mika ang bagay na yun. At di na nga nakapagpigil si Sander. Narating nito ang rurok ng paraiso. The best yun, sabi ni Sander. I know, kaya wag mo akong ipagpapalit ha, sabi ni Mika at nililinis ang sarili gamit ang mga nakakalat nilang suot. Lumapit dito si Sander at binuhat si Mika at hiniga sa kama. Kitang-kita ang pag-ayos ng hita nito. Bumagsak ito sa kama. Kitang-kita ni Sander ang bagay na yun kay Mika. Napalunok ng laway si Sander nang maaninag ang bagay na yun kay Mika. Napansin naman ni Mika ang titig ni Sander sa bagay na yun sa kanya. Nakaramdam ito ng hiya, kaya naman tinikom nito ang mga hita niya. Subalit naging mabilis si Sander. Wag, gusto ko tong makita. Pakiusap nito kay Mika. Tumayo si Sander at tumalikod kay Mika. Gusto ni Sander buksan ang ilaw ng silid upang makita ang bagay na yun kay Mika. Lumiwanag ang silid nang magbukas ang ilaw. Isara mo yung mga kortina, kitang-kita tayo sa labas, sabi ni Mika kay Sander. Agad naman itong sinunod ni Sander. Inuna niya ang sliding glass door na malapad bago inayos ang pagharang ng kortina. Humarap na ito sa nakakumot na si Mika. Si Mika naman napalunok nang makita ang bagay na yun sa anak at tila init na naman ito. Tumabi si Sander kay Mika. Gusto nitong sumilong sa kumot ni Mika. Noong una ay ayaw pa ni Mika pero ala na siyang magawa dahil kay Sander. Sinimulan na siyang halikan ni Sander sa labi pero ayaw niyang tumugon sa halik ni Sander. Kaya pinagapang ng anak ang labi nito sa leeg ni Mika. Napatingala naman si Mika. Kahit anong laban niya sa init na nararamdaman ay nawala dahil mahal niya ang rumoromansa sa kanya. Hinanap ng labi ni Sander ang harapan na iyon sa kanyang ina. Lalong nabaliw si Mika. Lumabas na ang mga ungol na kanina pa pinipigilan. May hinawakan si Sander sa harap ni Mika at tila nilalaro ito. Ang kanya namang mga labi ay bumababa sa tiyan ni Mika. Nilaro nito ng kanyang mga labi ang pusod ni Mika. Labis naman ang init na naramdaman ni Mika. Hinabol ni Mika ng dalawang kamay niya ang ulo ni Sander nang bumaba pa sa pusod ang halik nito. Wag, nahihiya ako, sabi ni Mika. Bakit? Tipid na tanong ni Sander. Hindi ko na mapigilan. Baka makita mo yung nahihiyang sabi ni Mika na hindi makatingin ng diretsyo sa mata ni Sander. Nakita ko na ang nakakahiyang ikaw. Nang gawin mo sa akin yun kanina at lalo kitang minahal dahil dun. At para sa akin, yun ang pinakamasarap na putahe na natikman ko. Hayaan mong mahalin kita ng buo. I love you. Pagkadinig ni Mika sa sinabi ni Sander ay buong pusong inayos nito ang hita. Kitang-kita ni Sander ang bagay na yun sa kanyang ina. Para itong teenager. Grabe, yun ang nasa isip ni Sander. Kitang-kita ni Sander ang bagay na yun. Tila pinag-aaralan niya ito. Napakagat sa labi si Sander at pinag-iisipan kung papaano sisimulan. Tumingin ito kay Mika. Gamit ang kanyang mga kamay ay may ginawa kay Mika. Sinimulan na ni Sander ang gustong gawin kay Mika. Si Mika naman ay napapikit na lang at ninanamnam
ang ginagawa ni Sander sa kanya. Tila mababaliw si Mika sa kakaibang bagay na yun na naranasan niya kay Sander. Napakagaling nito. Grabe, sabi ni Mika sa kanyang isip. Lalo pang ginalingan ni Sander ang ginagawa kay Mika hanggang sa hindi na napigilan ni Mika ang sarili at narating nito ang rurok ng paraiso. Nang matapos si Mika, ay siya naman ang nagtrabaho kay Sander. Humiga ka. Ako naman dyan sa ibabaw mo, sabi ni Mika. At hindi na nga nakapagpigil si Mika sa gustong gawin kay Sander. Sinayawan niya ito sa kanyang harapan. Napakagaling ng bawat giling ni Mika sa harapan ni Sander. Hanggang sa hindi na nakapagpigil pa si Sander sa kanyang nararamdaman. Mika, malapit na ako sa rurok, sabi ni Sander. Nang marinig ni Mika yun, ay lalo niyang binilisan ang kanyang pagsasayaw sa harap ni Sander. At sa pagkakataong yun, hindi na napigilan ni Sander at narating din nito ang rurok ng paraiso. Bago pumutok ang umaga, ay bumalik na ang dalawa sa hotel room nila na ambon-ambon pa rin. Nauna si Sander pumasok sa room nila. Nakita niya ang sipi niya at binuksan ito. Tumambad sa kanya ang 12 missed call, 18 message mula kay Andrew. Pero ang kumuha ng atensyon niya ay ang message galing kay Seni or Sinaida, na kapatid na bunso ng papa niya. Matatanda lang siya dito ng 6 na buwan at hindi ito kilala ni Mika. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mabasa niya ang lahat ng text ni Seni. Dumapa siya sa kama nang umiiyak. May pagtataka naman sa mukha ni Mika. Nang pagbukas niya ng pinto ay umiiyak ang kanina lang ay abot langit ang saya na si Sander. Babe, bakit? Anong problema? Hindi niya magawang magsalita, kaya inabot na lang niya ang sipin niya kay Mika. Napahawak naman si Mika sa dibdib at pumatak na rin ang mga luha nito. No, hindi totoo, sabi ni Mika nang mabasa ang text. Bigla namang tumakbo si Sander palabas ng kwarto. Mabilis itong sinundan ni Mika. Sander, mag-usap tayo. Walang magagawa pa ang pagre-rebelde mo dyan. Halos lahat ng mata ay sa kanila nakafocus. Pati ang mga bagong dating na guest ay pinagtitinginan silang mag-ina. Nang makalabas si Sander, bumuhos ang malakas na ulan. Pero nagtatatakbo ito papunta sa dagat at doon nagsisisigaw. Kasabay ng bawat sigaw niya ay ang pagguhit ng matatalim na kidlat sa langit. Niyakap naman ni Mika si Sander. Dahil ngayon, yakap ng isang tunay na ina ang kailangan ni Sander. Nakalugbok ito sa buhangin. Walang tigil ang pagtangis. Halos matunaw ang puso ni Mika sa nakikita kay Sander. Naaawa siya dito. Sander, okay lang ang lahat. Malalampasan natin ito. Pag-aalo ni Mika kay Sander. Sander, makinig ka sa akin. Makakaya nating dalawa ito. Basta magkasama tayo, okay? Tell me, prank lang ang lahat, di ba? Prank lang ito, hindi ito totoo. Sigaw ni Sander sa gitna ng ulan at matatalim na kidlat. Nasa kwarto na ang mag-ina, pero si Sander ay umiiyak pa rin. Ipapahatid kita sa driver, mauna ka nang umuwi. Utos ng ina kay Sander. Hindi kumibo si Sander. Tanging tangu-tangu lang ang naging tugon nito kay Mika. Hindi naman masisisi ni Mika si Sander kung bakit ganito na lang ang pagtangis ng anak. Dahil nawala na ang mga taong nagmahal at kumalinga dito ng mga panahon na wala siya sa tabi ni Sander. At ang pinakamasakit ay sabay pa itong nawala kay Sander. Ito ang tumayong mga magulang ni Sander. Dahil wala na ang ama niya na si Sandro bago pa siya isilang.
At si Micaela naman ay nilayo ng ina sa kanya. Hindi magawang magselos ni Mika dahil ang mga ito ang nagpalit ng diaper sa anak, nagtimpla ng gatas at nag-alaga sa mga panahon na may sakit si Sander. Dumating si Sander sa burol ng kanyang lolo at lola. Sa labas pa lang ng gate ng bahay ay umiiyak na ito. "Sander, wala na sila mama. Iniwan na nila tayo." Umiiyak na lumapit dito si Seni. Yumakap ito kay Sander. Niyakap naman ito ni Sander pabalik. "Ano ba ang nangyari, ate?" tanong ni Sander dito. Kahit matanda siya dito ng 6 na buwan, ay ate ang tawag niya dito dahil kapatid ito ng tatay niya. May tinulungan sila na naaksidente daw, kaya isinakay nila sa kotse ang 2 lalaki. Pag-uumpisa ng kwento ni Seni. Taimtim na nakikinig si Sander dito. "Modus lang pala yun. Mga karnapper pala sila," patuloy ni Seni. "Bakit nila pinatay sila tatay at nanay?" Yan ang tawag ni Sander sa mga lolo at lola niya. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, inatake daw si lolo kaya napadiin ang tapak sa gas. Kaya sila bumangga at nahulog sa bangin. "Mga hayop sila. Nakatakas ba sila?" galit na tanong ni Sander. "Patay din sila. Walang nakaligtas dahil sa taas ng bangin at lakas ng impact ng bangga." Walang ibang ginawa si Sander kundi umupo at samahan ang 2 matanda sa huling sandali ng mga ito sa ibabaw ng lupa. "San, hindi ka pa kumakain, halika sabay na tayo," anyaya ni Seni dahil halos 1 AM na ng umaga. Naunang naglakad papuntang dining area. Halos mangatog ang tuhod ni Mika dahil hawak na ng lalaki ang harapan nito at ang isang kamay nito ay hinahawakan ang kanyang hita. "Don't shout or even try to fight back." Napamura si Mika. "Sander, you scare me to death." Nakahinga ng maluwag si Mika nang marinig ang boses ni Sander. "Kung nakita mo itsura mo," natawa pa ito. Tumatawa itong bumitaw kay Mika. Buwisit ka. Aatakihin ako sa kalokohan mo." Pero napaatras si Mika sa hagdan nang makita niyang isinara ni Sander ang bintana at nilak ang pinto ng bahay. Ano na naman yan?" kabadong sabi ni Mika nang makitang inaalis ni Sander ang belt ng 6-pocket short nito na army patig ang kulay. Nalaglag ang short nito kasabay ng suot nitong panloob. Nagulat na naman si Mika dahil sa nakitang yun kay Sander. Napaatras si Mika at sa pag-atras niya ay napaupo siya sa unang baitang ng hagdan. Lalong naghumindig ang bagay na yun kay Sander. Lalo na nang makita ang puting cotton na suot ni Mika dahil nakadress lang ito. Nang maigalaw ni Mika ang hita nito ay kitang-kita ni Sander ang suot nito nang mapahiga sa hagdan. "You really scared now, do you?" sabi ni Sander habang papalapit kay Mika at may hinahawakan sa kanya. "I do," tugon ni Mika. "Can you tell me why?" Hindi nagsalita si Mika pero namula ang mukha nito. Lumapit si Sander kay Mika at tinaganan ang katawan nito. Nakahiga pa rin sa hagdan si Mika. Magkatapat na ang mukha nila. Niyakap niya si Mika. Kinawit naman ni Mika ang mga braso niya kay Sander. Naglapat ang kanilang mga labi. Maalab na halikan. Halos magkainan na ng bibig. Halata sa mga buka ng labi nila ang pananabik sa isa't isa. "Huwag mong lagyan ng kiss mark," sabi ni Mika nang pagpalain ng labi ni Sander ang leeg nito. Inayos ni Sander ang pwesto ni Mika. Ipinatong niya ang mga hita nito sa baywang niya. Kaya naman, sa paluhod na higa ni Sander, ay may nararamdaman si Mika. "Pwede bang mag-CR muna ako?"
Ramdam sa tono nito ang hingal dahil sa lalim ng halikan nila. Kung ayaw ko, sabi ni Sander at pinagapang ang mga kamay sa hita ni Mika. 3 a.m. ako naligo. Hindi ako naghuhugas sa biyahe. So, mas inam nga yan. Natural. Saglit lang. Nahihiyang pamimilit ni Mika kay Sander.